Maaaring kinwestiyon ng minority bloc sa Senado ang umano'y rushed o minamadali na proseso ng pag-amyenda sa Senate rules. Kasunod ito ng pag-walkout ng minority bloc nitong Martes, 26 ng Mayo matapos naman ang mainit na talakayan tungkol sa pag-amyenda sa Senate rules na nagpapahintulot dun sa mga mambabatas na dumalo pa rin at bumoto sa plenaryo sa pamamagitan ng teleconferencing kahit hindi naman ito personal na sumisipot. Ang panukala inihain ni Senator Rodante Marcoleta na may layuning payagan ang mga justifiable na remote attendance ng mga miyembro ng Senado. Git nga ng minority bloc, minamadali ang naturang proseso sa pag-amyenda sa rules at nagbibigay ito ng sapat na pagkakataon para doon sa kanilang panig, ngunit hindi naman bukas sa mga opinyon ng minorya. Sa kanilang pahayag ay ibinahagi ng senador na si Kiko Pangilinan ang ilang punto na dapat anya na isailalim sa mas malawak ng talakayan at hindi dapat na ipatupad ang mabilis na mga patakaran at mga pagbabago. Paninindigan nga ng minorya tila may railroading o pagmamadali sa proseso at tila sinasagkaan ang kanilang kalayaan na maglahad na ang kanilang saloobin hinggil dito. Nagbabala rin ito na makakaapekto yan sa patas na paglahok ng mga senador sa paggawa ng batas. Dahil nga sa pag-walkout ay hindi nabuo ang ilang mga kinakailangan gawin. Pati na ang quorum ay naapektuhan kaya hindi na nasunod ang naturang panukala. Kalaunan ay nag-adjourn at itutuloy na lamang ito sa 1 ng Hunyo. At kaugnay niyan ay narito ang naging bahagi ng talumpati ni Senator Erwin Tulfo at ang tugon naman ni Senate President Cayetano. My question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. Dagian ng pagsasalita ni Senator Erwin Tulfo at ang naging tugon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero hindi na nga umabot sa botohan dahil meron pang ilang mga nais magsalita. Binueltahan naman ang mismong presiding officer noon na si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, si Senator Kiko Pangilinan, kaugnay ng pagiging Mr. Noted nito noong taong 2004 kung saan ay inilintulad ang kasalukuyan namang sitwasyon kung saan siya naman ang presiding officer. Narito ang bahagi ng sagutan sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are can I not answer able to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is this the- rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the our- presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now,
and the word noted was said to me. That will not happen now. I will Again, mga kabombo, ng buwelta nitong si Senator Loren Legarda, ang tumatayong presiding officer sa kanilang sesyon, at itong pagsasalita rin ni Senator Kiko Pangilinan. At samantala, ipinaliwanag naman ng isang abogado na matagal nagtrabaho sa Senado ang mga proseso kung bakit krusyal ang pag-walkout ng mga senador mula sa panig ng minorya na may malaking bilang ng kanilang mga miyembro. Narito naman ang pagpapaliwanag ni Attorney Edward Chico, isang political analyst. Matagal po ako nagtrabaho sa Senado, no? So I can basically talk about this kasi nag-walk out yung minority senators, which actually is a clever move on their part. Ganito po kasi yung rule sa Senate. Kung ang purpose mo ay mag-elect ng Senate President or any of the officers, or for example, mag-expel ka ng member ng Senado or mag-override ka ng presidential veto, ang kailangan mo lang po talaga dyan ay majority votes, at least 13 of the entire Senate membership, or could even be more. However, with respect po to ordinary business conducted by the Senate, pag-approve ng mga measures, ng mga resolutions, bills, or even motions, ang kailangan mo lang is simple majority, meaning of those present and voting at which there is a quorum or provided a quorum exists. So para silang ordinary corporation. Dahil 24 ang senador, sa ordinary business nila, ang quorum nila ay 13. So kung meron silang measure na iboboto, o meron silang didesisyon na motion, kailangan nun makakuha ka ng 7 of the 13. So, depende kung ilan yung umaten. So, kung 20, dapat 11 votes. Na si Marcoleta, nag-motion siya na yung mga kasama niyang wala, sana payagang makapag-participate at makaboto. Kasi alam naman natin, hindi ba, kapag ka nakulong, halimbawa si Jinggoy, nakulong si Villanueva, at siyempre si Bato wala na nga, yung 13, 10 na lang. So that is actually a weird situation. Dahil isipin mo, kung 10 ang dadalo, tapos may 11 minority. So anytime na may motion na gagawin sa plenaryo, ang mananalo yung minority kasi 11 sila. So it creates this unique, unusual situation na kung saan yung minority ang nasusunod. No? Kaya tingnan natin kung ano pa yung susunod na mangyayari kasi marami pang mangyayaring maneuverings yan. Gusto ko lang maintindihan ninyo. Lagi yan mga kabombo ng pagpapaliwanag ng isang political analyst at matagal nagtrabaho dyan sa Senado kaugnay ho ng mga patakaran lalo na sa botohan at bilang ng suporta mula sa magkabilang panig. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.